Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin nang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Paano po namatay si Judas? Talaga. Kasi sabi po sa Mateo, ano daw siya, nagpakamatay, nagbigti daw siya. Samantalang sa gawa po, ang sabi, nagpatihulog daw siya. Ano po ba talaga totoo? Hindi bagayin natin pareho kapatid. Pareho kasi totoo yan eh. Bagayin natin. Nang magkagayoy si Judas na nagkanulo sa kanya, pagkakitang siya'y nahatulan na ay nagsisi at isinauli ang 30 putol na pilak sa mga pangulong saserdote at sa matatanda. Na sinasabi, nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan. Datapot kanilang sinabi, ano sa amin, ikaw ang bahala niyan. At kanyang ibinulaksak sa santuaryo ang mga putol na pilak at umalis at siya'y yumaon at nagbigti. Ito naman po ang sabi sa aklat ng mga gawa. Kumuha nga ang taong ito ng isang parang sa pamamagitan ng ganti sa kanyang katampalasanan. At sa pagpapatihulog ng patiwarik ay pumutok siya sa gitna at sumambulat ang lahat ng mga laman ng kanyang tiyan. Yan. Ang sinasabi ng iba, magkaiba raw yan. Hindi raw tama. Ay mali. Tama ang Biblia. Sabi ng Mateo, nagbigti. Sa kabila naman sabi ni Lucas, nagpatihulog siya ng patiwarik at sumambulat ang kanyang tiyan. Tingnan natin sa Griego, sa original na salitang ginamit, kung anong sabi doon sa salitang nagbigti. Then, ilagay mo sa Greek yung nagbigti. Apang kumay. Sabi po sa Griego, apang kumay. Ayan po, apang kumay. Ang paliwanag po, to strangle oneself off. That is, to death. Hang himself. Ayan. Ang kahulugan pala ng apang kumay, ang isang kahulugan to choke. Magbigti, no? Or to strangle oneself to death. So, yung pagpapakamatay, yung strangle mo, yung bigtihin mo yung sarili mo, ang akala ng iba, ang nagbibigti, sa lang. Wala. Basta inihan mo yung sarili mo, o ibinitin mo yung sarili mo, mabibigti ka. Kahit mo patiwarik. Ang ginawa ni Judas, itinali yung kanyang paa. Tapos patihulog siya sa isang bangin. Kaya siya ay nabigti, na-strangle. So pareho yan, kapatid. Walang mali dyan. Inihan niya yung kanyang sarili, kaya yung paa, hindi yung liig. Kasi alam lang natin dito, inalagay mo lang sa liig. Dito, umuha ka ng elepante. Itali mo yung paa. Saka mo ihulog. Matagal siya nun, mabibigti siya. Mamamatay siya dahil inverted siya eh. Lahat ng dugo pupunta sa ulo. Ngayon ang magiging dahilan ng kamatayan. Ito na lang nangyari kay Judas. Ibinitin yung kanyang sarili, kaya lang pati balik, inverted position. Hindi sa ulo, paanda ang kanyang itinali. Pero the same thing happened. Nagpakamatay siya, in-strangle niya yung kanyang sarili, nagbigti siya. Parang ganito lang yan, kapatid, ano? Mayroong isang ulat sa Biblia na siya ipinako sa krus. Basahin natin. 15:24 ng Marcos. At siya'y kanilang ipinako sa krus
at kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran kung alin ang dadalhin ng bawat isa. Iba dyan, Daniel, ang nakasulat, ipinako siya sa krus. Opo, ganun nga po ang nakasulat dito, kapatid na Eli. Basahin natin doon sa kabila. Kala nung iba magkaiba eh. Basahin natin. Sa 5:30 ng Gawa. Ito naman po ang sabi. Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siya ninyong pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy. Paano nila pinatay, Brandon? Ang sabi po dito sa ulat sa aklat ng mga gawa, kapatid na Eli, ibinitin sa isang punong kahoy. Magkaiba ba yan? Pinako sa krus, ibinitin sa isang punong kahoy. Hindi magkaiba yan, pareho lang. Ang ibig sabihin, yung krus na pinagpakuan, punong kahoy. Hindi sanga, hindi singit ng kawayan, hindi krus na bakan, hindi krus na semento. Ang pinagpakuan ay punong kahoy. So kahoy, kaya naipako nga eh, dahil kahoy ang pagpapakuan eh. Hindi pa naman uso ng concrete mill eh, Brad Mill eh. Kaya kahoy talaga siya ipinako, tama? Tama po, kapatid na Eli. Ano siya ipako? Mataas ba siya sa lupa, Brad Mill? Mataas po siya sa lupa, kapatid na Eli. Kaya nakabitin siya sa isang punong kahoy. Ang ibinambitin, pako. Akala mo iba pag ibinitin, nubid. Ang mamali. Ang ibig sabihin mo nakabitin, suspended ka. Mas mataas ka sa lupa. Ang ginamit na pambitin para maibitin siya, hindi nubid, pako. Kaya nga meron pang marka ng pako sa kanyang kamay. Diba kapatid namin? So parehong totoo yan, hindi magkakontra yan. Naiintindihan mo, Biblia. Yan ang sagot ko. Gandang gabi, Brother. Ayon mo sa Panginoon sa Kristo, sino ang tunay na Diyos? Ayon sa Panginoon sa Kristo? Ayon sa Panginoon sa Kristo, ang tunay na Diyos, yung Ama, saka siya. Saka siya. Ayon sa Kanya. Ang ibig bang sabihin ni yung Ama nagsugo sa Kanya at ang Panginoon sa Kristo ang sinugo, lumalabas o isang Diyos na nagsugo at isang Diyos na sinugo. Di dalawa ang Diyos. Kung bilang ng tao pag-uusapan, dalawa. Pakinggan mo, sabi ni Jesus, 8:16 ng Juan. Oo. At kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Bakit? Sapagkat hindi ako nag-iisa. Bakit? Kundi ako at ang Ama. Sabi niya, kung humatol ako, totoo hatol ko. Dahil hindi ako nag-iisa. Kundi ako at ang Ama na tumatangan sa akin. Kaya hindi siya nag-iisa. Hindi iisa. Ang ibig sabihin ay pareho silang Diyos. Oo. Nakasulat eh. Pakinggan mo, uno-uno ng Juan. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumas sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Tamo. Nang pasimula, siya ang verbo. Yung verbo sumas sa Diyos. And the Word was with God. And the Word was God. Ang verbo ay Diyos. Oh. Bakit natin natitiyak? Diyos nga siya. 2:6. Pakinggan niyo sa Pilipos. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay pa nga sila eh. Hindi naman pwede sabihin pantay siya, na siya rin yun. Ginagamit yung salitang pantay sa dalawang entity. Ha? Hindi ko pwede sabihin, ang Biblia ko pantay. Wala namang kapantay. Paano mo sasabihin pantay? Ha? Pagka ginasabing pantay, may dalawang entity, may dalawang kalagayan na magkapantay. Ang sabi, siya, si Kristo, bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hilubad niya ito. At nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nakitulad siya sa tao. Yung hubarin niya yung pagkapantay niya sa Diyos, nakitulad siya sa tao.
tao. Hindi nga siya tao. Dahil kung tao na siya, ba't man makikitulad pa siya sa tao? Di Diyos nga siya. Dahil nakapantay siya sa Diyos. Yun ang sabi ng Biblia. Hindi, di sa 17 ng Juan, 1 at saka 3, Oo. ang sabi ko nagdarasal ang Panginoon sa Tumingala siya sa langit. Tumingala siya sa langit. 17:1, no? Oo. At pag tingala niya sa langit, sinabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Yun ang uno. Dos, gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan lahat ng ibinigay mo sa kanya. At tres, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Oh. nag-iisang Hindi nag-iisa, iisang. Nakilala ka nila na iisang Diyos na tunay, di ba? Yun ang nakasulat. Yun ang nakasulat, sigurado ako ron. Oo. Di ba? At sabi niya, nakilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Tama naman yun, iisa lang naman talaga Ama ron Nakatingala nga siya sa langit O di, tayong mga tao nasa lupa, nakilala natin ba doon sa langit, iisa talaga ang Diyos na tunay doon. Kailan? Nandito kasi sa lupa yung anak kaya iisa yung nandun. Nakatingin siya sa langit, huwag mo kakalimutan yun. Siyempre, bumaba siya Hindi, wala siya ron. Kaya nga, nung andun siya, nung wala siya ron, sabi niya, makilala ka nila dyan sa langit, isa ka Diyos na tunay. Ito bang pumarito sa lupa? Diyos ba ito? Unang Juan 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Di, wala nga sa langit dahil naparito O ngayon, ano sabi sa naparito? At tayo'y binigyan ng pag-aunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanyan na totoo sa makatwigay sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Yun ang naparito si Yesu Kristo. Ano sabi ron? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, Mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Yun. Marami palang Diyos-Diyosan dito sa lupa. Nung pumarito yung anak ng Diyos, ito ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos saan? Dito sa lupa. Then, marami palang Diyos-Diyosan dito dinatnan si Jesus. Kaya tinan mo, may tunay na Diyos sa langit, may tunay na Diyos sa lupa. Yung naparito, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na wala. Kung lumalabas to Diyos ang Panginoong Kristo nung narito sa lupa at dati Diyos na nasa langit na nagkatawang tao, nung siya namatay at bulong binuhay ng Diyos, umakyat sa langit, naaloklok sa kanan ng Diyos, ano ngayon ang Kristo nung siya'y nasa kanan ng Diyos? Pakinggan mo, pareho sila ng grado. 111. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ayun, sabi ni David, sinabi ika nung Panginoon sa aking Panginoon. Ilan ang Panginoon? Isang Panginoon na nagsabi at isang Panginoon na pinagsabihan. Ang sabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Tata mo? Di pareho sila ng grado nung nasa langit na, pareho silang Panginoon. Panginoon yung Ama, Panginoon din naman yung nakaupo sa kanyang kanan. Sino ba yung nakaupo sa kanan? Basa, pakinggan niyo kung sino yung nakaupo sa kanan. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ayun, nakaupo pala si Kristo sa kanan ng Diyos. Tanungin natin ng Diyos, Diyos, yung pinaupo mo sa kanan mo, ano yan? Ang Diyos ang tanungin natin, pinaupo mo si Kristo sa kanan mo, ano ba yung nakaupo sa kanan mo? Pwede sumagot? Tinan mo ang sabi ng Diyos, Hindi, ikaw, ang Biblia sasagot. Ako nagtatanong, di Biblia sasagot, hindi ikaw. Kung ikaw ang pasasagutin ko, hindi na ako pupunta sa lipa, kapatid. Di ba? Ang tanong ko, nung paupuin ng Diyos si Kristo sa kanyang kanan, ano ang tawag nung Ama o nung Diyos doon sa nakaupo sa kanan niya? 1:8 ng Hebreo. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Tungkol sa anak, sinasabi, ang nagsasabi yung Ama. Ano sabi nung Ama sa anak?
ang iyong luklukan. O Diyos ay magpakilanman. Nakakita mo, ang tawag ng ama sa anak, Diyos. Ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. Sabi nung ama sa kanyang anak. Ay, Brother Eli, doon sa 80 ng awit, talatay 17. Ang sabi na nasa kanan daw ng Diyos, babasahin ko, mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Ayon. Sino yon? Ang nasa kanan daw ho ng Diyos ay hindi Diyos at tao. Ay, kapatid, walang ganun ang nabasa mo. Basahin ko ulit. Ulitin mo. Mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Kinakanan, hindi ka nasa kanan. Iba yung kinakanan sa nasa kanan. Huwag mong bibiglain. Ha? Huwag mong bibiglain. At saka yan, tao yan. Tao yan. Ano? At ang panalangin, mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Hindi si Kristo yan. Kasi si Kristo, bago pumanik sa langit, pinatungan na ng kamay ng Diyos. Eh yan, hindi pa napapatungan eh. O, paano naman? Mapatungnawa. Hindi pa napapatungan yan. Paano mo sasabihin si Kristo yan? O, yan ang iniligaw ka ng pastor mo sa iglesia ni Kristo. Ay, di ako iglesia ni Cristo. Hindi, yun ang punta riyan. Naligaw ka dyan, kapatid. Kasi, iba yung kinakanan kaysa sa nasa kanan. Ano? Itong si Kristo, nakaupo na sa kanan. At bago umupo, pinatungan na ng kamay. Dito pa sa lupa, pinatungan na ng kamay si Jesus ng Diyos. Eh yan, hindi pa napapatungan. Kaya ang panalangin, mapatong nawa ang iyong kamay. Hindi naman sinabing, napatong na ang kamay mo. Hindi. Ang sabi, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sa anak ng, kung itutuloy mo pa, no, nakasulat doon, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Di ba yun ang nakasulat? O paano si Kristo, hindi naman mahina si Kristo. Yan, pinalakas yan eh. Kita mo? Kaya nadaya ka rin. Nadaya, hindi si Kristo yan. Eh, pinalakas ng Diyos yan eh. Eh, alam mo si Kristo, hindi kailangan palakasin ng Diyos. Malakas talaga yon. Alam mo kung ba't malakas yon? Basa, 1.24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Jesus Christ is the power of God. O, kita mo, palalakasin ba ng Diyos eh? Yun na nga ang power of God na sinasabi ni Pablo. Eh, malakas nga yun eh. Eh, yung nasa 80-17 ng awit, mahina yan, kaya pinalakas ng Diyos yan. Alam mo kung sino yan, kapatid? Sino? Si David. Si David. Pwede pa ako isa. Pagbigyan naman natin yung kasunod. Last na lang ako. Sige. Baka sabihin mo, sumusuko ako eh. Hindi naman. Sige. Ang anak, Diyos, ang ama, Diyos, pantay ba ang kapangyarihan nila? Of course, hindi. Anak nga yung isa eh. Eh, di ba, ikaw may tatay? Pag nakipantay ka sa tatay mo, pangit. Di ba? 14:28, basa. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Oh, the Father is greater than me, sabi niya. Hindi ba lumalabas na ibig sabihin nun, hindi talaga siya ang Diyos? Hindi naman, para maintindihan mo, bibigyan kita ng halimbawa, kapatid, ano? Bibigyan kita ng halimbawa, makinig ka. Si Presidente Estrada, di ba? Di ba? Si Vice Presidente Arroyo. Tama? Pareho bang presidente o hindi? Pareho yun. Presidente. Busy lang yung isa. Pero hindi ibig sabihin hindi presidente si Vice Arroyo. Kasi pagkamatay ni Estrada, susunod agad si Arroyo eh. Di ba? Next in rank yun eh. Kaya sa Pilipinas, dalawa presidente. Ganon din sa langit, dalawa presidente. Busy lang yung isa. Ayun. Salamat. Salamat. Meron po bang hindi alam ang ating Diyos? Meron po siyang hindi pinapakialaman. Yun po ang sagot ko. Meron siyang hindi pinapakialaman. For those who do not understand Tagalog, the question is there anything that God does not know? My answer is, not all things God wants to know. Hindi lahat ng bagay
gustong pakialaman ng Diyos. Gaya po nito, bibigyan ko kayong halimbawa. Yung nasa 7:31 ng Jeremias, ganito nakasulat. At kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng Tofet na nasa libis ng anak ni Himnon upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko iniuutos o pumasok man sa aking pag-iisip. Tanyo, hindi man pumasok sa isip kong gagawin nila yun eh. Biro mo, anak nila, susunugin nila, iaalay sa Diyos-Diyusan. Mga taong Israelita eh. Sinunog yung anak para ialay sa Diyos-Diyusan. Hindi ko naman inutos yun, sabi ng Diyos. Ni pumasok man sa aking pag-iisip. Ulitin pa natin sa isa pang talata. Pakilagay sa screen. At itinayo ang mga mataas na dako ni Baal upang sunugin ang kanilang mga anak sa apoy na mga pinakahandog na susunugin kay Baal na hindi ko iniutos o sinalitaman o pumasok man sa aking pag-iisip. Nakita niyo po, hindi man iniisip ng Diyos na gagawin nila yung ganong kasamaan eh. Biro mo, anak mo mismo, susunugin mo, ihahandog mo sa Diyos-Diyusan gaya ni Baal. Hindi ko yan inuutos yan, hindi ko sinalita yan, hindi pumasok sa isip ko yan. So, alam nyo kasi po ganito kapatid, sa premise na ito, no? Ang Diyos po, binigyan tayo ng kalayaang mamili eh. Pwede mong piliin yung gusto mo sa mundong ito. Ngayon, kung ano yung pipiliin mo, hindi ka pinapakialaman ng Diyos doon eh. Hanggang hindi ka naman nakakapili, hindi ka niya pinipilit. Di ba? Deuteronomy. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Ayun, sabi po ng Diyos, tinatawag ko ang langit at ang lupa na maging saksi sa araw na ito laban sa inyo. Inilagay ko sa harap mo ang buhay, nilagay ko rin sa harap mo ang kamatayan. Ang pagpapala nasa harap mo rin, ang sumpa nasa harap mo rin. Piliin mo kung anong gusto mo. Pero ang sabi niya, piliin mo buhay para mabuhay ka. So meron tayong karapatang mamili. Sa tiempo pong mamimili tayo, hindi tayo pinapakialaman ng Diyos eh. Hindi kanya pinipilit eh. Kaya nga merong napipili, masama eh. Meron napipili, mas gusto pa yung kasinungalingan kaysa sa totoo eh. Meron pong ganun tao. Pakinggan nyo sa 1:8-9 ng ikalawang Tesalonica. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ayan. Bakit nila paghihigantihan niya? Sa 2:11, diyan pa rin. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Ano, mas pinili pa nila yung kalikuan eh. So, merong mga tao talaga, ang gusto yung hindi tama, yung kasinungalingan. Hindi sila pinipilit ng Diyos. Kasi meron nga tayong free choice, free will ang tawag po ng iba ron. Kung ano yung magugustuhan mo na piliin, bahala kang sumunod sa gusto mong sundin. Ganun po ang Diyos. Hindi siya parang isang diktador na pipiliting kanya sumunod sa kanya. Kundi ang Diyos, ginawa tayo hindi robot na we have our own choices in life. Meron tayong mga kanya-kanyang pagpili. Doon sa mga puntong hindi ka pa namimili, ang Diyos hindi nakikialam doon. Hindi nga alam ng Diyos kung susunod ka kung hindi. Sabi nung iba, alam na ikaw ng Diyos lahat ng bagay. Hindi nga alam ng Diyos kung susunod ka kung hindi. Katunayan nga sabi niya, hindi ko inutos yan, hindi ko sinalita, hindi pumasok sa isip ko yan. Sabi ng Diyos. On those premise po, ang sagot ko sa inyo, meron siyang hindi pinakikialaman sa tao. Kasi binigyan niya tayo ng free will. Kasi pag pinakialaman niya tayo, lalabas. Para siyang diktador, saka parang alam niyo mga kababayan, parang hindi maganda yung buhay pagka wala tayong choice. Bigyan kayo halimbawa, sino sa inyo mas magusto ang kari-kari? Ako kasi, paborito ko yung kari-kari. Sino sa inyo ang paborito laing? Sino sa inyo ang paborito naman sinigang sa miso? Kung sabihin ko sa inyo, tayo lahat ang gusto natin, laing. Wala kayong karapatan. Maganda ba buhay nun?
Hindi po magandang buhay nun. Ang tao po may pinakamagandang regalo sa Diyos pang sarili niya, yung makapamili. That makes life exciting, wonderful, and that will make life also meaningful pagka ang pinipili natin yung mabuti para sa Diyos. Hindi niya tayo pinili, tayo mismo namili. Kasi ang gusto ng Diyos lagi yung kusa natin, ayaw niya tayong pilitin. 1:19 ng Isaias. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Yan, ang hinahanap po ng Diyos, kusa. Hindi naman niya pipilitin tayo. Basta't gusto niya kusa. Kusa kang gagawa ng kabutihan, kusa kang gagawa ng pagsunod. Yun po. Hindi niya ikaw parang minamanehon sa sakyan na kung saan niya gusto, doon ka na lang. Wala ka ng pamimili. Kaya nasabi ng Diyos, hindi ko naman inutos yan . Hindi ko naman sinalita yan. Hindi naman pumasok yan sa aking isip. O nung ba sabihin niya hindi pumasok sa isip niya, alam niya na ba yun? Hindi nga pumasok sa isip niya, hindi niya alam. O meron palang gagawin ganun ng tao, may pipiliin palang ganun. Pati anak nila susunugin para sa Diyos-Diyusan. Kaya ang sabi ng Diyos dun sa Isaiah 30, versikulo 1, pakilagay sa screen. Sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisisangguni, ngunit hindi sa akin, at nag-aalay ng alay, ngunit hindi sa aking espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Kanyo, meron doon nag-aalay ng alay, hindi sa Diyos iniaalay, kay Baal nga iniaalay. Pwede, alam ba ng Diyos na kay Baal nila iaalay yung anak nila? Kung alam lang ng Diyos yun, ba't bibigyan niya pa ng anak? Pwede naman niyang gawing baog. Susunugin mo rin lang anak mo, ba't bibigay ko pa sa'yo? Pero dahil nga, binigyan tayo ng Diyos ng pamimili, ayun, bibigyan kita ng anak. Gusto mo, ialay mo sa akin. Ang sabi, sa aba ng mamapanghimagsik, nag-aalay ng hain, hindi sa akin. Nakikipagsangguni, hindi sa aking espiritu upang magdagdag sila ng kasalanan sa kasalanan. Yun po, on that premise. Yun po, ibig sabihin. Is it not true? There are most people who have nothing in life but they live. Sa atin sa Pilipinas, kung galing ba kayo sa Pilipinas, mga kapatid, di ba sa atin may mga taong grasa ang tawag? Walang bahay, nauulan na, naaarawan, nangahalungkat ng basurahan, nabubuhay. Hindi nagkakasakit. Yung mayaman, ang linis-linis ng bahay, hinugasan yung mga hinugasan ng pagkain, hinugasan, sinabon pa yung mga plato, tapos kumain, mamayang kote na amoeba, patay. May pera yun. May pera yun. May pandisinfect pa sa kinainan niya, pero nagka-amoeba pa siya. Yung taong nagkahalungkat ng basurahan, nakatakot-takot ang dumi ron, may mga dumura pa ron, kinakain gan, nakita ko sa China, pumunta ako sa Shanghai . Merong babae, may pasuso yung bata, sumususo yung bata, naghalungkat siya sa basura, diretso kinakain niya. Pero nabubuhay. So tama ang sabi ni Kristo, the life of a man does not depend on the wealth that he possesses. Your life depends on God. Ito nyo nga, bibigyan ko halimbawa mga kapatid. Meron akong kilala, mayaman, may pagawaan ng sapatos. Sikat na sikat yung sapatos. Ang tibay-tibay ng sapatos niya. Sikat siya. Pero, nagkasakit siya ng diabetes. Naputol ang paa niya. Magagamit niya yung sapatos? Ikaw, mahirap ka, wala kang sapatos. May paa ka, alin ang gusto mo? May pera, wala kang paa? Wala kang sapatos? Na may paa ka, alin ang gusto mo? Ako, mas gusto ko na yung may paa ako na wala akong sapatos. Kaysa naman, meron naman akong pagawa ng sapatos, di ko naman maisuot dahil putol na ang paa ko sa diabetes. Ano ibig ko sabihin? Parang ganito, mahirap ka, hindi ka nga makabili ng ice cream . Pero may nag-birthday niya, nakita mo, ako nakipunta ka kahit di ka inaanyayahan. Maraming ice cream. Maraming ice cream, nilantakan mo 1 galon. Ang sarap. O, di ba? Naka-tsempo ka, 1 galon na nayari mong ice cream.
Di ba mas maganda yon? Mas maganda yon. Alam niyo kung bakit? Eh, may pabrika ka ng ice cream, may hit ka naman, hindi mo naman makain yung ice cream mo. Tama o hindi? Mabuti na yung mahirap ka, na wala kang makaing ice cream, pero pagka nagka-tsempo ka, minsan-minsan lang ito, George. Kain ka na lang kain ng ice cream. Di ba mas maganda yon? Alam nyo, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ang kasaganaan sa buhay, hindi yan ang batayan ng buhay. Sabi niya, magmasid kayo. Ang buhay ng tao, hindi dahil sa kasaganaan ng tinatangkilik niya. Huwag kayong maging sakim. Mag-ingat kayo sa kasakiman dahil hindi naman batayan na because you have money, you will live long. It is not the assurance of life that because you have money, you will live. There are those who wanted to live longer than any other people because they have money, they have all the wealth to spend. But when he got sick, cancer of the pancreas, he spent practically everything that is possible to spend, but he died. In spite of all the wealth and money and power that he had, he died. Because it is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. It does not depend on the wealth that you have accumulated. It doesn't depend on how much money you have in the bank. It depends on the will of God. So, the most important thing to have in life is God, more than riches, power, and everything that is earthly. And dapat mo makita. So, my answer is, why? Why are there those who are poor, those who are not very rich? There are those who are very rich, very, 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 very rich. There are those, the richest, they call them the richest man on earth. Why? Because God is trying to balance everything. There is a balance. That is God's balance and justice. Let me tell you something. I am an entrepreneur. I am a capitalist. I have the money. I tell you, I will establish a factory and you will be my janitor. Then you applied for a janitor, then you are my janitor. You are going to clean the toilet, clean the comfort room, clean everything because you are the janitor. Are you going to clean? Are you going to follow my orders? Yes, because I'm going to pay you. But if you are rich, as I am rich, you are a billionaire, I am a billionaire, I will tell you, clean. You will tell me, clean it yourself. I'm also a billionaire. See? There will be no balance. May balance ba? Sino magtatrabaho kung lahat mayaman? Ha? Milyonaryo ka, milyonaryo ako. Ba't mo papakalkal sa akin yung CR mo? Ba't ako magkakalkal? Eh, mayaman ka, mayaman din ako. Eh, bakit? Mahirap kasi ko, wala akong pera. O, di may balance. Parang ganito yun eh. May nagtanong sa akin, Brother, ba't naman ang Diyos akala ko ba pag-ibig? Ba't hindi tayo pantay-pantay? Abay, pagka pantay-pantay, hindi siya pag-ibig. Bakit? Ay, tanong nyo. Pantay-pantay tayo lahat. Pantay-pantay tayo ng taas. 5'7" lahat tayo, kasing taas ko. Pantay-pantay tayo ng ilong. Pantay-pantay tayo ng bibig. Pantay-pantay lahat. Ha? Lahat pantay-pantay. Ano ang labas? Magkakamukha tayo. Di ba gano'n? Ha? Pag natulog ka, nagising ka uli, una akala mo asawa mo. Bakit? Eh, kamukha rin ng asawa ni Teban yung asawa mo. Pantay-pantay lahat eh. Magulo mundo nun. May nagnakaw. Hinabol ng pulis. Yun eh, nagnakaw. Eh, nakalingat yung pulis. Yung isa naman eh, kasi pareho ng anture. Di ba? Pare-pareho lalabas eh. Merong isang tao, sabi niya, nandun siya sa ilalim ng puno ng duhat. Andan, papahangin siya. Nakita niya yung puno ng kalabasa dun. Ang lalaki ng bunga ng kalabasa, gapalanggana. Doon, kalabasa. Sabi niya, naisip niya, ba't yung kalabasa? Ang liit-liit lang ng puno, ang laki-laki ng bunga. Ito namang duhat. Ang laki-laki ng puno, liliit naman ng bunga. Nag-iisip siya. Para
Ang nag-iisip niya, ba't ganun? Ang nangyari, humangin. Naku, nabaksak yung isang kumpol na duhat. Tumama sa ulo niya, kumpol na duhat. Sabi niya, hindi ko, patawarin mo po ako. Bakit niya? Ba't niya sinabi, tama pala ang Diyos? Kasi kung nagkataon yung kalabasang kumpul-kumpul ang andon niyang bumaksak sa ulo niya, patay siya. Di ba? Ano, naintindihan niyo na mga kapatid? O, naintindihan niyo? Huwag nating sisisihin ng Diyos. Huwag nating ku-questionin ng Diyos. Let us not question God. Let us study the wisdom behind each creation. Why? There is a reason. Why are my eyes here? Because if they were there, it will be awkward. See? Why is your anus there? Why is it not placed here? It is very awkward if your anus will be here. So, the best place for your anus is there really. It is covered there. It will not harm you. See? Your eyes are there because this is the best place that the eyes should be. What God have made is the best. We have no business questioning Him. We must not question Him. So, you are rich, good for you because you are rich. But pay me. I will work for you. The reason why I'm working for you because I do not have the money. So we will live in harmony with each other. Rich and poor. But something must be understood. There will come a time when everything will be perfectly equal, and that is in the kingdom of God in heaven. Yan po ang dapat nating makita. Where? Magandang gabi po, Eli. At hindi niyo nalalaman lubos akong lihim na humahanga sa kahusayan ninyong mag-memorize ng Biblia noon pa. Hindi po tayo dapat humanga sa tao, kapatid. Alam nyo, walang bagay na hindi manggagaling sa Diyos pagkakabutihan. Lahat ho lang nasa atin, kaloob ng Diyos yon, hindi dapat ang hangaan ng tao. Sa Diyos po natin ibigay ang kapurihan doon. Okay. At sa pagkakataon po sanang ito ay tinatawagan ko ang lahat ng mga pastor, pare, ministro, obispo, arsobispo, kardinal, papa, tungkol sa aking mga nasaliksik sa Biblia, pati na nga yung mga naririnig sa inyo. Ganito po ang natuklasan ko sa Biblia sa aking pagsasaliksik. Pakisulat lang kung may magsusulat. Natuklasan ko po sa Biblia na napakaraming kasinungalingan. Natuklasin ko rin po sa Biblia na ang Diyos ay sinungaling, which is against your teachings na ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. At natuklasan ko sa Biblia na ang Diyos ang gumagawa ng mga heinous crime o karumal-dumal na krimen. Natuklasan ko sa Biblia na iyan ay isang uri ng malaswang babasahin. At yan ay kumbaga pornografiya, ang Biblia. At ang Diyos diyan sa Biblia ay nagsisisi, nagkakamali, makakalimutin. Ngayon, ang katanungan ko po ay, bakit sa kabila ng ganyan ang sinasabi, paliwanag ng Biblia sa Diyos, ay nagsusumiksik pa rin kayo diyan sa ganyang mga paniniwala, samantalang napakalupit na Diyos, isang uring gumagawa ng karumal-dumal, siyang pasimuno ng kaguluhan at ng hindi pagkakaunawaan, at siyang nag-uudyok sa mga tao para magyera, para mag-away, para magdigmaan. Ayun po ang katanungan ko. Alam nyo, kapatid, ganito. Tinuturing na banal yung ganyang uri ng kasulatan. Alam nyo po, ganito, kapatid. Sa Biblia po, maraming salitang nakasulat. May salita ng demonyo, may salita ng anghel, may salita ng taong sumasampalataya, may salita ng taong hindi sumasampalataya, meron salita ng taong nagdududa, meron din po sa Biblia salita ng halaman, salita ng hayop,
salita ng mga punong kahoy nakasulat sa Biblia. Baka ang napagbabasa nyo po hindi yung salitang galing talaga sa Diyos. Kaya napagkamalian nyo ang Diyos na malupit, nagsasalita ng karumal-dumal, mahalay, etc. Kasi po, kahit anong pagsusuri ang gawin ko sa Biblia, napansin ko at natuklasan ko na ang Diyos sa Biblia, mabait na Diyos, mapagpatawad, hindi malupit. Ang Diyos ng Biblia, mabuti ang kalooban niya, gaya ng sabihin niya ang bagay na ito. Sa Efeso 6, ganito po ang sinasabi niya. Ano ang sasabihin nating masama para sa salitang ito ng Diyos? 6:1 hanggang 4. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Yan ho ang unang-unang salita sa Biblia na nakapagpabuti sa akin eh. Sabi ng Diyos, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Nung mabasa ko po yan nawala yung pagdabog-dabog ko sa tatay ko at sa nanay ko Nung mabasa ko yung talata na yan. Kaya itong talatang ito, salita ng Diyos ito, nakapagdulot po sa akin ito ng kabutihan. Paano sasabihin ang nagsabi nito'y masama? Hindi pwede yung masama makapagpabuti. Hindi po pwede yung masama ay makapagpabuti. Kaya ako naniniwala, ang nagbigay ng salitang ito, ang Diyos na mabait. Kaya pati magulang ipinagagalang. Tapos siya rin ang may sabi, huwag kang papatay. Siya rin ang may sabi, huwag kang mangangalunya. Siya rin ang may sabi, huwag mong iimbutin ang bagay ng iyong kapwa. Masama ba yun? Hindi ba? Puro kabutihan yan yung sinasabi ng Diyos na yun. Noon po bang sunugin ng Diyos ang Sodoma and Gomorrah? Natiyak naman lahat, bata, matanda, may ngipin at wala, sinunog niya. Noon po bang pabahain ang buong daigdig? Lahat yan, pati mga hayop, pati mga halaman, pinatay niya, pinuksa niya. Yung po ba mabuti niyo sinasabi na ang Diyos ay nagpapatawad? Bakit hindi po mabuti yun? Paano naging mabuti kapatid? Biro nyo, puro masasama yung nasa Sodoma at Gomorrah. Paano niyo masasabing masama ang isang sanggol? Hindi ganon. Ganito po yon. Kagaya nung bumaha. Kayo kasi pinagbibintangan nyo ang Diyos ng hindi tama Tanyo, masamang masama na ang tao sa mundo. Sabi ng Diyos, gugunawin niya yung mga masasama. Ngayon, sabi nyo, ba't pati bata? Aba, kayo naman pala malupit lalabas Kung ang ginunaw niya lang yung masasama, hindi niya dinama yung mga bata, di ba lalong kalupitan ang gagawin mo sa bata? Sino magpapasusunod sa mga yun? Katakot-takot ng dami yung mga bata na yun. Di ba lalo kayong malupit niyan? Wala namang wala namang condensed milk nun at saka powdered milk. Sino magpapasusi, wawalo yung kasakay sa daong? Libo-libong bata, di iyakan ng iyakan yun. Kawawa naman, mas mabuti pa silang mamatay. Hindi dahil sa kaya sila'y pinatay ng Diyos para mapahamak sila, kundi pinatay na rin sila ng Diyos dahil walang mag-aalaga sa kanila. At hindi masama sa Diyos yun, sapagkat ang Diyos ang may-ari ng buhay, siya rin ang maaaring kumuha nito at walang makapagpaparata ng masama sa kanya. Hindi natin siya pwede paratangan ng masama. Pagka ang anak nyo ba namatay, ibig sabihin sisisihin nyo ang Diyos? Kung sinisisi natin ang Diyos, halimbawa namatay anak mo, sinisisi mo ang Diyos, kaya mo ba naman buhayin? Meron bang magulang? May magulang ba nakabuhay ng anak? Meron ba? Wala. Kung wala, ibig sabihin may mas mataas sa'yo. At yung mas mataas na yon, yun ang Diyos. Yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi natin siya dapat sisihin doon. Hindi mo masama yun. Ang binanggit nyo kasi sanggol Alin po? Ang binanggit nyo mga sanggol na sumususo. Maraming hindi na sumususo, kasama lahat yun. Babae, matanda, may ngipin. Kaya nga po, wala akong mag-aalaga ron sa mga kahit hindi. Halimbawa, hindi na sumususo, isang taon kalahati, sino mag-aalaga ron? Saan ka kukuha ng papakain doon sa daong? Pinatay mo lalo ng gutom yun, lalong mahirap. Mabuti na yung malunod siya, sandali lang, 3 minuto lang, patay na. Kaysa doon
doon sa habang panahon siya iyak ng iyak sa daong wala namang gatas. O di lalong kalupitan yung gagawin nyo kung kayo ang Diyos. Kung kayo ba may anak na masama, susunugin nyo. Alin po? Kahit na anong pagkasama-sama ng inyong anak bilang magulang, susunugin nyo. Ba, karapatan ho ng Diyos yun. Hindi, kayo may anak. Hindi Diyos ang ating pinag-uusapan. Hindi naman ho ako sumunog eh. Ba't nyo ilalagay sa akin? Wrong application yun, kapatid. Ang sumunog ang Diyos, hindi naman ako eh. Karapatan ho ng Diyos yun eh. So, Kasi, katin nyo ha, merong instances na hindi mo pwedeng i-divert. It was God who let fire rain upon Sodom and Gomorrah. It was not me. Kung ako tatanungin nyo, kung may anak ka, kahit gaano kasama, susunugin mo. Natural, ang sagot ko bilang tao, hindi ko susunugin anak ko yun eh, no? Hindi ko susunugin yun. Pero in that case, hindi ako sumunog ang Diyos, kaya pwede yun. Yung pwede talaga yun. Yung pong parusang panununog na alam natin kung gaano kahirap, kasakit, na yung nasunog sa Ozone Disco hanggang ngayon, idinidemanda pa yung may-ari na hindi naman talaga siya sumunog. Ito pa kaya kung ang sinabi sa Biblia ay merong isang kapangyarihan na sinunog ang dalawang siyudad, ano kayang iisipin nyo? Kung hindi sinabing Diyos, ha? Kung may sinabi sa Biblia na merong isang kapangyarihan na sinunog ang dalawang siyudad, pinatay lahat, pinuksan lahat ng tao, ano ngayon ang iisipin nyo? Ay, sa demonyo yun. Hindi ho. Demonyo yun. Hindi ho yung iisipin ko. Eh, yung sinunog ang mga demonyo eh. Kung ang demonyo ang mga sinunog, hindi yung demonyo sumunog. Hindi ho ba? Pwede ba naman yun, pareho tayong demonyo, magkaibigan tayo, susunugin kita. Tanyo nga kayo, ayaw nyo silang sunugin. O, di ba? Dapat mag-iisip tayo. Ang sinunog ko sa Sodom at Gomorrah, mga taon sa demonyo, ayaw kumilala sa Diyos. Yun ang sinunog. Kaya ako ganito po attitude ko. Pag ang gawa ay gawa ng Diyos, I have no question to ask. Ganito. Lumitaw ka, pipi. Yung isa bingi, yung isa bulag. Sino gumawa? Ang Diyos. No question ask. Tinatanggap ko kung ako'y pipi, kung ako'y bulag, kung ang ilong ko'y malaki. Ano pa alam nyo, may mga ilong na magagandang ilong eh, hindi ba no? Hindi yung ilong mo. Pero, meron yung ilong di maganda. Pero you have to accept the fact na pagka pinagpare-pareho tayo ng Diyos ng ilong, pinagpare-pareho tayo ng mata, pinagpare-pareho tayo ng taas, pinagpare-pareho tayo ng kulay, lahat na tayo magkakamuka. Kaya pag may isang nagnakaw, tayong lahat magnanakaw na dalahagarin tayo ng pulit. Diba? Kaya pagka ang Diyos na ang gumawa, hindi na ako tumututol eh. Alam niya kasi lahat eh, di ba? Okay, sa makatwid, tinatanggap nyo na ganun talaga kalupit ang Diyos. Hindi mo malupit ang Diyos. Hindi siya malupit. Hindi nyo ako makukumbinsi dyan. Ngayon, kung gusto nyo, diskusyon, gumawa tayo ng tema. Wala tayong tema eh. Wala tayong pupuntahan dito. Ito ho, itanong kay Soriano. Kaya nga po, tinatanong ko hindi ko kayo tumatanong. Pinasasama nyo ang Diyos ko na hindi ko papayagan kailanman gawin nyo. Magtema kayo. Hindi welcome sa ganitong usapan yan eh. Pinasasama ninyo ang Diyos, napakabuti ng Diyos. Magsisi ka kapatid. Siguro ganun Ikaw pala, pagka ninakawang ka, pati ikaw gusto mo makulong ka, ninakawang ka na nga. Yan. Masama pala ang uugali mo eh. Pati mga bata. Hindi ho. Pati, yung sabi nyong gago. Hindi ko mo namatay ang bata, malupit na ang Diyos. May kamatayan na ang kahulugan ay pagmamahal ng Diyos. Basa. Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matuwid ay naaalis sa kasamaan na darating. Tanyo, baka may mas masama pang dadating, kaya kinukuha na ng Diyos ang buhay mo para iligtas ka na doon sa mas masamang darating. Kaya ang kamatayan, hindi kalupitan ng Diyos yun. That's God's mercy. Speaking of the Bible.
Magandang gabi po, Brother Eli. Narinig ko kasi sa inyo, binanggit mo na kapag isang miyembro na ng samahan ninyo, kapag nakagawa ng 3 offenses, itinitiwalag ninyo. The same offense. The same offense. Same po. Halimbawa, naglasing. Sinaway namin. Naglasing uli. Sinaway na namin. Naglasing na naman uli. Sinaway na naman namin. Ang kasunod ron, titiwalag na namin. Ngayon ho, let's say natiwalag na ho. Saan ho kaya mapupunta yung kaluluwa ng taong yun? Ay, kami ho, pagka kami nagtiwalag, tinitiyak ho namin bago namin itiwalag, wala na siyang pagbabago talaga, ayaw niya na magbago. At pagka ayaw na magbago, ang punta ho nun, impyerno na. So wala na ho siyang chance. Hindi, bahala sa Diyos na siya. Bahala na ang Diyos sa kanya. Kasi ang nakasulat sa 5:11, 12 muna, 12. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nanga sa labas. Hindi baga kayo nagsisihatol sa nanga sa loob? Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Pag masamang tao na ayaw magbago, alisin mo, bahala na ang Diyos sa kanya. Kung gusto siyang iligtas ng Diyos, wala naman akong tutol. Pero ipinapaalis lang ng Diyos yung masamang tao. Kasi pag hindi mo inalis yung masamang tao, sabi dito pa rin sa 15, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Makakasira po yun sa magandang ugali yung masamang kasama. Kaya pinapaalis yun. Kumbaga sa kamati, sa isang kaing, merong bulok, di mo inalis, lahat yun mabubulok Di alisin mo't bahala ng Diyos sa kanya. Ayaw niya rin lang magbago Ayaw niyang tumigil sa paglalasing. O kaya ayaw niyang tumigil sa pambababae. Pinangusapan mo na, inulit mo pa uli, ulit ka ng ulit. Bahala na Diyos sa'yo. Ganun ho ang aming paniniwala, kaya kami nagtitiwalag. Dahil nasa Biblia yun. Ito lang po ay ang tungkol sa pastor namin. Kasi, ginagawa niya naman ho yung pinapangaral niyo. Nangangaral siya na kahit mag-isa, umuulan, bumabagyo, kahit walang pamasahe, may pamasahe, pumupunta ho siya sa ibang lugar na para makaligtas din ng kaluluwa. Ang tanong ko po ganito, yun po ba ay nakam na mga miyembro niya? Kasi minsan nasasabi niyo yung mga Baptist po hindi ligtas. Ay, sa palagay ko naman po, yung ginagawa niya, maganda po. Ganito po. Ano ang masasabi niyo Ganito doon? po yun. Unang-una, hindi po nasusukat doon sa sakripisyo. Hindi ko mo nagsakripisyo, walang pera, gutom, nangaral, makakapagligtas na. Hindi po ron. Basahin ko muna po ang batayan. 10:2 ng Roma. Sapagkat sila'y pinatototohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Katapot hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, kita niyo po, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Tanyo, meron po palang nagmamalasakit, nagtitiis, nagtitiyaga, pero hindi sakop ng katwiran. Bakit hindi sakop? Iba yung aral na iniaaral, hindi yung nasa Biblia kahit ang pang malasakit ang gawin mo, hindi naman aral ng Diyos ang pinangangaral mo, delikado po ang tao mo. Pakinggan nyo, sa 2 Pedro 3:17. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng unang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung kayo'y mga ligaw sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Ano ba yung katiyagaan? Hindi ba yung katiyagaan talagang pagpapawis, pagpapagod, pagsisikap? Baka tiyaga ka ng tiyaga, mali naman. Mahuhulog ka rin. Kaya hindi po nasusukat sa amount ng sakripisyo. Nasusukat po yan sa aral. 7:17 ng Juan. Kung ansino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Ayun. Saan po kikilalanin? Sa turo. Kung ito'y sa Diyos
O kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili, baka aking tinuturo mo'y galing lang sa sarili mo, wala sa Biblia, kahit na magpawis ka ng dugo, hindi ka maliligtas. Kahit kung magpawis ka ng, tingnan ninyo, bigyan kayo halimbawa, merong isang tao, nagmalasakit, pero mali ang ginawa. Namatay pa eh. Nagalit ang Diyos eh. Pakinggan nyo kasaysayan ni Uza sa isang talata ng... Ikalawang Samuel 6:6. At nang sila'y magsidating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Usa ang kaniyang kamay sa kaban ng Diyos. Bakit? At hinawakan, sapagkat ang mga baka ay nangatisod. Alam nyo naman siguro yung kaban ng tipan, yung pinaglalagyan ng 10 utos. Isang kahunho yun na gawa sa akasya na may ginto. Nandun yung mga kautusan ni Moises. Pagka yun isinusulong yung kampamento, binabiyahe yun sakay ng mga baka sa parang isang karwahe. Natisod yung mga baka, yung kaban ng Diyos mahuhulog. Ang ginawa ni Usa, sinalo. Ano nangyari? At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Usa. Tuloy. At sinaktan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang kamalian. At dooy namatay siya sa siping ng kaban ng Diyos. Ano? Kung ang pagkakatuling tao, ba't naman papatayin mo Diyos? Nagmamalasakit lang naman para wag mong mahulog yung kaban. Mali kasi. Bakit? May batas. Ano ang batas? Basahin natin ang batas. Pakinggan nyo. Sabi po sa aklat ng Bilang sa 4:15. At pagka si Aaron at ang kanyang mga anak ay nakatapos na makapagtakip sa santuaryo at sa buong kasangkapan ng santuaryo, kailanmat isusulong ang kampamento ay magsisilapit pagkatapos ang mga anak ni Kowat upang kanilang buhatin yaon. Tatapwat, huwag silang hihipo sa santuaryo, baka sila'y mamatay. Ganyo? Hindi, bawal humipo kahit pa sabihin mo, nagmamalasakit lang naman ako Diyos. Sinabi na sa'yo, bawal humipo, marunong ka pa sa akin. Patay ka. Hindi ba ganun na nangyari kay Usa? Hindi ho natin dapat pagbatayan yung sarili nating isip, yung sarili nating konsensya. Hindi po batayan yan sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan mapasang-ayon tayo dun sa kalooban ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos, wag mong hihipuin, ano ba pakialam mo kung mahulog yun? Hindi ba kaya ng Diyos na yun pasalo sa mga anghel? Naintindihan niyo po ibig sabihin? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at hindi siya tinututulan. Kung anong sinabi niya, yun ang gagawin mo. 12:32 ng Deuteronomy. Kung anong bagay ang inyuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Bawal mong dagdagan, bawal bawasan. Kung anong utos, siya mo lang gagawin. Pag hindi sinabi, huwag mong gagawin. Kasi pagka ginawa mo, kahit nagsakripisyo ka pa, mapapahamak Kolosas 2. Pakinggan nyo. 2:23, sabi po'y ganito, ang mga bagay na iyay katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa Tingnan nyo pagsambang kusa, hindi pinipilit at sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan. Ngunit Walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. kahit mahirapan ka, kung wala namang kabuluhan yung pagpapakahirap mo, ba't mo naman gagawin? Kaya po, ang pagsunod sa Diyos, alam nyo, mga kapatid, ganito, huwag kayong magagalit sa akin. Godliness is an exact science. Yun pong arithmetic is an exact science. Mathematics is an exact science. Godliness is also an exact science. Hindi pwedeng kalkulahin, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Ibig sabihin nun, eksakto po yun. Kahit ano pang pagsasakripisyo ang gawin ko, pawisan man ako ng dugo, at magkamatay-matay man ako, kung labag sa sinasabi ng Diyos ang ginagawa ko, hindi ako maliligtas. Ganon din kayo. Kahit nasabihin nyo pa yung pastor nyo 40 taong nag-aayuno sa paglilingkod. Mali naman ang tinuturo, isang kayo dadalhin. Masama po yung aral na mali. Halimbawa, ako nangalon niya. Ang aral ko tama. Si David, nangalon niya. Ang aral niya tama. Walang nadamay na napahama. Hindi naman po nangangalo niya ang pastor namin. Hindi po ibig sabihin ko yun. Ang ibig ko pong sabihin, nagpapakita ko sa inyo halimbawa, si Haring David, mangangaral po yun. Yung pong mangangaral na si David, nangalon niya. Pero basahin mo, tinuro niyang aral, puro tama. Ibig sabihin, yung aral kasi ang susundan ng tao hindi ka nga nangangalon niya. Aral mo naman mali, hindi mapapahamak yung tao. Pero nangangalon niya ka, mapapahamak ka, yung aral mo naman tama, di maliligtas yung susunod. Ano ibig ko sabihin? Mas mabuti pa yung nagkakamali na mismo yung pastor sa sarili niya. Tama lang sana aral niya Pero, ang banal-banal ng pastor mo,
Wala kang maipintas. Ang aral ay mali, impyerno, punta mo doon pagkamali. Dahil yung aral po ang pinag-uusapan. Ganun po yun. Ay, paano po yun? Ibig sabihin, hindi po kami ligtas. Ay, hindi po kayo hinahatulan. Ito po, pinapaliwanag ko nga sa inyo ang kaligtasan. Unang-una, ang relihiyon nyo, pangalan pa lang mali na, Baptist. Kayo, Baptist. Paano kayong Baptist? Hindi naman kayo nagbabautismo. Nagbabautismo din po. Hindi, kayo, nagbabautismo kayo? Nagpabautismo kami sa Hindi, kayo mismo bumabautismo kayo Ay, sa hindi tao. po. O hindi kayo Baptist. Yung pastor ho namin, nagbabautismo sa Pero kayo, hindi kayo Baptist. Baptist po ako. Hindi, yun nga eh. Eto nyo nga kapatid ha, yun nga po, mali nga po eh. Ang kahulugan ng Baptist, bumabautismo. Para si John the Baptist. Si John the Baptist, bumabautismo siya. Eh kayo, pag tinawag kayong Baptist, dapat bumabautismo kayo. Eh, nabautismohan lang pala kayo, hindi kayo dapat tawagin Baptist. Unang-una sa Biblia, ang tawag Christian, hindi naman Baptist eh. Eh, tawag pa lang mali na eh. Paano pa susunod na aral doon? O isipin nyo lang po, ang tawag sa Biblia sa mga alagad, Christian, hindi Baptist. Eh sa inyo po, tawag Baptist, sa pangalan pa lang mali na eh. Kasi hindi ka naman bumobautismo eh. Nabautismo ka nga, pero hindi ka bumobautismo. Somebody who officiates baptism is called a Baptist in the Bible. Pero hindi ka naman nag-officiate ng baptism, ba't ka naging Baptist? Sa makatwid, sa pangalan pa lang, hindi ka na alam pangalanan ng pastor mo ng tama. Eh, paano pa yung susunod na aral? Pero hindi ko kayo hinahatulan, kapatid. Tinuturo ko lang sa inyo yung nasa Biblia. Yun po, unang-una sa Biblia, walang ikapo. Sa Bagong Tipan, mali po yung tinuturo ng pastor ng Baptist na ikapo. Hindi naman po kami nag-iika po. Parang ano lang po, yung parang Ay, kapatid, hindi kayo Baptist. hindi ho kami yung... Ay, alam nyo kapatid, ako po lahat ng uri ng Baptist pinag-aralan ko. Lahat sila may ikapo. O hindi nyo po pwedeng ipagsinungaling sa akin. Tumutulong po kami sa pastor, pero yung Hindi, iba po, kung meron po silang ikapo. Pag Baptist po, may ikapo. Ay, alam nyo, may hawak akong mga libro at doktrina ng Baptist eh. May ikapo po. Huwag nyo nang pong ipagkaila. Ang masama, maipagtanggol nyo lang ang pastor nyo kahit na hindi totoo sabihin nyo. Masama po yun. Huwag kayong magagalit sa akin. Ay, hindi ho. Ang mga Baptist po, may ikapo. Eh, bawal po ni Kristo yan. Hindi utos ngayon yan. Ang utos ni Kristo, 9:7 na 2 Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ano, ang pagbibigay ngayon sa Kristiyano, ayon sa pasya ng puso, hindi ikapo. Eh, ang Baptist, kumukolekta ng ikapo eh. Di labag na sila dyan sa batas na yan. Malabag po sila dyan. Kaya sabi ko sa inyo, ang pagparoonan nyo po kapatid, yung turo. Ang suriin yung turo, hindi yung buti ng tao. Hindi ko kayo maililigtas ng kabutihan ko eh. Pakinggan nyo, unang Korinto 1:19, sapagkat nasusulat. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Baliwala sa Diyos yung kabaitan mo pag mali ang aral mo. Eh, napakabait mo nga. Naku, ang tao, halos na mahal ka ng bait-bait mo, eh mali ang turo mo. Ano ang sabi ni Kristo? Pakinggan nyo sa 16. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Tatapot nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Kita nyo yan, mga talata yan. Paano hindi mo ba iisipin yan? Dinadakila ka ng tao dahil napakabait mo. Eh mali ang aral mo. Eh kasuklam-suklam ka sa Diyos. Sabi ng Biblia, ang dinadakila ng tao, kasuklam-suklam sa Diyos. Itatakwil ko ang kabaitan ng mababait. Kaya sa relihiyon mo, hindi pinag-uusapan yung bait eh. Ang pinag-uusapan, aral. Kasi yung bait ko, akin lang yun. Pero yung aral ko, damay kayo ron. Kung tama aral ko, maliligtas kayo kahit salbahe ko. Pero pagka bait-bait ko, tarantado naman yung aral ko, mapapahamak po kayo. Ganun po yung Maraming salamat po. salamat po. Tatanong ko po lang po sa inyo kung ayon po sa Biblia, paano po ninyo mapapatunayan na kayo'y isang sugo ng Diyos? Alam mo, yung salitang sugo, inutusan yun eh. Mula sa Griego, ang kahulugan ng sugo, inutusan. Eh, wala namang mataas na rango yung inutusan eh. Inutusan ka lang naman eh. O paano ko mapapatunayang inutusan ako? Sumusunod ako doon sa utos eh. Ipangaral mo salita. Nangangaral nga ako. Siguro nga ako inutusan. Eh kasi yung iba hindi nangangaral eh. Diba? Eh kayo ba, sa buong pasaysayan ba ng Pilipinas, nakita mo na si Manalo lumabas para mangaral at tanungin ng tao? Nakita nyo na ba? Si Maximino Nieto rito, lumalabas ba ng ganito si Maximino Nieto?
Kilala niyo ba si Maximino Nieto? Iglesia ng Diyos sa ligid suhay. Di ba? Lumalabas ba? Pwede bang tanungin? Pwede bang diskusyonin? Hindi. Nakatago sa kanilang mga palasyo. O hindi nga sila siguro sinugo dahil hindi sila sumusunod sa utos. Ang kahulugan kasi ng sugo, inutusan. Ano utos? 4:2 ng ikalawang Timoteo, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. O ayaw nilang gawin, di ginagawa ko. Sino naman ang magsasabi sa akin hindi ko ginagawa? Ginagawa ko nga Umaga, tanghali, gabi, hating gabi, umuulan, bumabagyo, may tsunami, lumilindol, nangangaral ako Buksan mo ang TV mo, 3 beses maghapon, makikita mo ko. Hindi nangangaral ako. Ako ba'y sugo? Ang kahulugan ng sugo, inutusan. Ako'y sumusunod sa utos na mangaral Ang ipinangangaral ko naman yung nakasulat. Hindi naman ako nangangaral nung di nakasulat. Siguro nga, ako sugo. Di ba ganun? Salamat. Si Janina Morin Morata, isa pong born again. Ito po yung una kong katanungan. Born again ka na ba, Iha? Opo. Binotismohan ka na? Opo. Alam mo, ang bata, hindi binobotismohan. Sige, sige. Bawal po bang sumama sa mga batang nangangaroling at namamasko tuwing sasapit ang araw ng Pasko? Alam mo, nasa intention yun no? Kasi unang-una ang mga bata, hindi sakop ng batas Ang bata, pinapaturuan lang. Iba yung pagtuturo kaysa sa pagpapatupad. Ang bata, sabi, turuan mo ang bata, 22:6. Kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Yung itinuturo sa bata, yun ang gagawin niya pagtanda. Kasi meron tinatawag sa Biblia ang katamtamang gulang. Yung age of reasons. Yung edad na meron ka ng wastong kaisipan. Basahin natin ang unang Korinto 7. 7:36. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kanyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala. Ayun, tamo. Merong panahon na pwede nang masunod yung gusto ng tao. Halimbawa, ikaw, dadating yung panahon, pwede nang masunod ang gusto mo. Kahit na ayaw ng magulang mo, pwede mo nang sundin yung gusto mo. Ang tawag ng Biblia yon yung flower of your age. Yung katamtamang gulang. Wala ka pa sa katamtamang gulang, Iha, kaya ikaw ay sakop na sakop ng magulang. Ngayon, yung tanong mo, pwede bang masumama sa pangangaroling at saka sa Pag mamasko. mamasko? Bakit ka ba nag-born again? Saka ang tatay mo at nanay mo, umalis kayo sa Katoliko dahil mali. O mali pala, ba't mukha mga ngaroling sa Katoliko? Umalis ka dahil ang Katoliko raw mali. Ba't mali ang Katoliko, ba't pag Disyembre binabalikan? Kinakaroling, hinihingi yung pera ng Katoliko. Kung talagang mali, hindi mo dapat hingin ng pera nila, di ba? Yun ang, kaya yung mga sila Perion, yung mga born again na sila Perion, sila Kibuloy, mali raw ang Katoliko, kaya umalis mga miyembro. Pero pagka Disyembre, kahit mali ka, kwarta na mangangaroling. Ayun ang masama sa tao, na nagpapakunwari lang na nakikilala nila ang Diyos, pero hindi sila sumusunod ng buo. Kaya, sabi mo sa tatay mo, saka sa nanay mo, kung naniniwala kayo ang Katoliko mali, huwag kayong mangangaroling. Huwag niyong iinteresin yung pera ng mali. Parang Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo, sabi, ang Katoliko raw, saka mga Protestante, sa demonyo. Aba, pagka magigipit sila, yung aral ng Protestante at Katoliko, kinukuha. Yung kanilang doksolohiya sa Protestante, kinuha. Sabi, Katoliko raw sa demonyo, saka ang Protestante. Basahin natin yung pasugo. August 1961 issue, page 39 ng kanila pong pasugo. Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor Protestante, sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba't ibang Iglesia Protestante, sapagkat sila'y hindi sa Diyos, kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Pinatatakwil.
Sa pasugo, ituro ni Manalo yan eh. Pero pagka Pasko, tumatanggap sila sa Katoliko ng, ng bonus. Nakikipamasko rin ang mga miyembro ni Manalo. Yan ang paimbabaw. Takwil lang pagka hindi pera. Pero pag pera, anong takwil-takwil? Kahit nga sa demonyo, gustong-gusto nila. O, di ba? Ganyan yan. Yan ang masamang turo ni Manalo. Ayoko namang magturo ng ganong kasamang turo. Naintindihan mo na, Iha? Opo. Sige. Ito pa po yung isa. Sige. Bawal po bang manood ng mga anime tulad ng Superman, Batman, Digimon? Yun po kasi ang sabi ng pastor ng Born Again. Bawal manood ng Superman, Batman. Pagka bawal yung panoorin, wala ka nang mapapanood. Yun ang pinapalabas sa Channel 7 eh. Ano papapanoorin mo? Ako hindi ko pinagbabawal yon. Bayaan mo silang manood para alam ng mga bata kung ano nangyayari. Kaya lang, agapayanan mo ng turo ng Diyos. Matuto sila kung alin ang paniniwalaan nila at hindi sa kanilang napapanood. Hindi naman masamang masubok mo lahat ng bagay. Utos yun 5:21 ng unang Tesalonica. Pakinggan mo ha. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti At layuan layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Subukin mo lahat ng bagay. Pag nakita mong masama, saka ka lang lumayo. Pero hanggang hindi mo pa nasusubok, pwede mo subukin. Diba? Masama ba yung Batman? Wala naman yatang masama sa Batman eh. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.